Nalimutan ko yung bubble tea ko. Nandiyan pa pala. Game. What's good, yo? Welcome back. Hello po. Another episode na naman. Colors of Evil Red. Ako po si Mark at ikaw si Ako po si Will. At ito po ang FSI. Let's go. Movie from Netflix. Colors of Evil. Spoiler sa mga Red. hindi pa nakakapanood. Ang title, Colors of Evil Red. Red. Bagong labas. Kalabas lang. Netflix. Mga last week. Movie. Another movie. Ang Movie. original title niya is Colory/Warworm. Hindi ko alam kung paano pronunciation. Galing saan ba? Poland. Actually, based siya sa book. Yung nakita ko dito. Oo nga, based sa book, no? Parang 3-part na parang trilogy siya ng isa siya doon sa trilogy ng book na ginawa nung No author. Okay. So movie based sa book, 2-hour movie. Murder mystery. No? Another murder mystery. Mahilig sa murder mystery. Pero parang hindi na siya bago din na parang may mga gumawa na rin gano'n na iba. Pero iba yung twist niya eh. Iba yung pagka-twist niya sa dulo, iba. Hindi ko na ano. Akala ko na yun. Akala ko nga nung Akala ko nga rin yung gangster yung ang bida, pangalan is Monica, tapos Monica yung babae, yung bida, no? Hanapin nga Ang hirap kasi banggitin ng mga ng mga pangalan nila eh, no? Helena yung Helena, yung nanay yata. Oo, yung Tingnan nanay. natin. Yung nanay nung babae. Ayun. Tapos ito yung police, si Leopold. Yung prosecutor. Yung police. Yung dalawang police. Kasama ng prosecutor. Yung isang police, hindi ko makita yung pangalan niya. Walang mga picture. Hindi, okay na yan. Pero yun naman yung main Ito rin yung isa, si Tadeus, yun yung nagtanggal ng lips doon kay Monica. Yung tatay ni Mario, no? Mario ba yung anak, no? Oo, yung anak. Nakapatay. Yung pangalan. Oo, yung nakapatay. Spoiler. Spoiler. Go, kwento natin. Summarize mo nga, pre. Mabilisan yung kwento. So, merong isang inutusan mag-summarize, sabay biglang bubuelo ng ganun eh. Tungkol sa babaeng nakitang patay sa beach. Yun nga, hinahanap nila kung sino pumatay through investigation hanggang sa may twist sa bandang huli. Pero ang dami mo nang Kakaumpisa mo pa lang eh. Ba't pupunta ka kagad sa dulo? Summary. Kinalimutan mo naman kagad yung gitna, pre. Kasi kung hindi naman talaga gano'n ka-importante, pang pahaba lang yun eh. Pero kung yung buong storya talaga is yun. Kasi wala naman sila nakitang proof. Basta yun. Ilan ba yung naging pinaghinalaan? Dalawa lang, no? Dalawa yung gangster lang, tsaka yung unang kakalabas. yung una pala, yung pinagbintangan na So, pero yung pangatlo, yun yung hindi na-identify pero bandang huli nalaman, bandang ending. Nakakamag-anak din pala nung asawa ng babae. Parang asawa niya yata yung dati, di ba? yung alin? Yung mismong pumatay. Yung parang asawa yata ni Helena yung dati. Hindi, parang nagkaroon lang sila ng flirt. Flirt o fling? Fling pala, fling.
may isang babaeng ano na yung katawan niya natagpuan sa beach, no? Mm. Walang damit, walang lips, tanggal yung lips. May same na similar na nangyari sa past na parang Parang na-check, naungkat. na kasi ganun din ginawa. Naungkat. Dun nag-lead muna. Doon nga, yun nga, doon sila nagkaroon ng lead na pumunta dito sa bar na imbestigahan. Pero nung una sinet up muna sila, 'di ba? Merong isang lalaki nakakalabas lang kasi 'di ba, inano siya, pinagbintangan din siya na planted yung ano eh. na galing sa last case. Parang same din na ginawa sa kanya ngayon. Sakto, kakalabas lang rin niya. Tapos may bago na namang planted na siya ulit. Pinlanted sa kanya. Tapos, ayun nga, kinuha siya. Pero ang totoo, hindi naman talaga siya, di ba? Tapos, tumalo na lang siya, nag-suicide, no? Kahit ako. Puta, kakalabas ko lang. Kakalabas mo lang. Bagong buhay ka pa lang eh, biglang may bago na naman. Ilang years ka doon? Tapos ilang years ka sa loob? Tapos pinagbintangan ka lang. Oo, ilang years ka sa loob na nakakulong sa hindi mo ginawa. Tapos kakalabas mo pa lang. Meron na naman. Ayoko na. So, ayun. Nag-suicide siya. Tapos, dapat isasarado na yung case nun eh. Na yung case nun kasi nga, wala na eh. Sa kanya napunta lahat. So, parang dead end na. Yung prosecutor kasi, parang, sigurado ba tayo na siya ba talaga? Kasi, parang, oo nga, may evidence, pero sigurado ba? Wala na nga, pero sigurado ba? Parang ganon. So, ayun nga, pinagbigyan siya ng boss niya. Okay, sige. Bigyan kita. Ewan ko kung gaano katagal yung sinabi niya. Kung may sinabi siya na 1 month or kung gaano katagal. 1 month? 1 month. Oo, sabi mo, hanggang 1 month ka na lang dito. Oo. Ganun. So, ayun. Kasi gusto na nga rin siyang ilipat din. Akala ko nga kasama din yung boss niya eh. Parang, parang kasabot din. Kasi yung isang polis kasabot, di ba? Oo. So, pero parang kasabot din siya. Parang. So, hindi na rin sinabi. So, nasa na ba ako? So, ayun na nga. Nag-iimbestigahan. Yung sa prosecutor tsaka sa boss niya na relationship. Tapos yung sinabihan siya na 1 month na lang kasi kinukontinue niya pa rin yung investigation regarding dun sa club. So, yun nga. Na may mga nawawalang babae. Kasi nga may related. Similar kasi yun Similar case. Pero pilit hindi pala related, sorry, hindi pala. Relate. Hindi siya related, similar. Similar case pala siya, sorry sa akin. So ayun na nga, di pinagpatuloy niya pa rin yung investigation, di ba? Pinagpatuloy niya pa rin yung investigation. So, suspect niya pa rin yung nasa bar talaga, yung club pala. Yung club. Kasi sandali lang naman yung mga eksena nung unang pinagbintangan eh. Yung nakulong, hindi ko alam kung anong pangalan. Hindi. Kasi sinet up lang naman siya. Sabay biglang, okay, eto bayad mo. Tapos ka na. Ayun lang yung role mo. Okay na. Nung hinuli niya tong yung pinaghihinalaan niya yung may-ari ng Kazar ba yun pangalan? Si Kazar. May-ari ng club. Kazar. Ba't wala? Basta ayun yung pangalan niya, Kazar. Yung may-ari ng club. Mas na-impress ako sa character nun. Parang yung psychopath, psychopath, no? Psychopath siya, no? Grabe, no? Grabe yung trip niya, no? So, ayun yung trip niya. Pati yung pagka-trip niya sa babae din, ibang klase. Oo, no? Psychopath, no? Gumawa pa siya ng bracelet na gawa sa, para ma-fulfill lang yung niya, no? Ano ba yung sinabi doon kanina? Para nasa sa kanya pa rin yung siguro memories nung nung nasa sa kanya pa rin yung enjoyment, yung feeling na hawak niya pa rin. No? So,
Akala ko kasi ayun na talaga. Nasa gitnang movie pa lang sabi ko. Kasi parang tinuturo ng kwento sa kanya Diba? Gustong ituro ng kwento sa kanya. So akala ko talaga sa kanya na. Tapos mga bandang huli, mga pabandang dulo na. I mean, which is may ginawa naman siyang masama rin doon sa babae, no? Si Monica. Kazar. Si Kazar. 'Di ba kasi nag-apply si Monica sa kaya sila nagkakalala ni Kazar kasi 'di ba bartender siya sa bar. Pero hindi niya alam na siya Hindi, pala yung may-ari. hindi niya alam. Gangster pa. Gangster na psychopath. No? Hindi niya alam na siya yung may-ari tapos bebentahan niya nung binebenta nila sa loob. Hanggang sa dumating yung jowa-jowa niya si nakalimutan ko pangalan. Yung jowa-jowa niya. Ngayon, hindi yan. Boss yan. Ganon. Sabay. And doon siya nagkamali. Parang nakuha ng boss yung attention ng babae. Oo nga. Kasi yung pagka bold niya na ang lakas ng dating, parang bagay to sa akin pagka gangster ko na ganitong klaseng babae. No, parang meron din kasing past si Monica na yung parang retreat nila sa kwento ng nanay niya na parang ano to? Na molest siya or something. Nung kinuwento na niya. rape siya, parang yun yata. Nung time nung childhood niya. Bata pa siya. 14 yata na sinabi. Ayun ba yung kinukwento niya kay Mario? Oo, yata. Akala ko nga rin nung una, ang may kinalaman yung tatay niya. Kasi parang may tinatago nung una, di ba? Oo. Yung pala related siya dun sa gangster. Siya pala gumawa ng mga nila. Yung mga legalities nung hindi, business. alam din naman ng tatay sinabi nung anak sa tatay 'Di ba di ba nag-usap sila na ganito nga na ganyan nangyari? Oo, pero yung hindi lang alam nung nanay. Oo. Sinabi na lang bandang huli, pero kasi pag pinapanood mo siya, hindi pa sinasabi Sa time frame, no? sa editing niya parang wala pang sinasabing information parang may tinatago din siya hanggang sa nilabas na rin bandang biglang may mga pumapasok na flashback Oo, no? Minsan nga parang biglang dagdag parang surprise kwento ganun. Oo, mga ganun no? Actually marami siyang ganun halos puro ganun. Yung mga backstory. No? Biglang may pahabol na okay, kaya pala ganito. Parang ganun nila ina-explain. No? Pahati-hati, no? Non-linear storytelling tawag nila doon. Ganon, non-linear storytelling. Okay. So, lalo na pag puro flashback. Laging may flashback, ganun. Minsan mahirap din may bago akong nautunan. Minsan mahirap din mag-edit ng ganun kasi kailangan ma-master mo muna magkwento ng isang diretso bago ka maging non-linear. Something ganun. Oo. Dapat matutunan mo muna siyang makwento ng Sa pag-aano lang yan. sa movie storytelling or kahit sa vocal na rin. Baka ma-apply siguro. Pwede rin Depende. Okay. So ganun na nga. Pero yung iba naman minsan pagka ang nangyayari kasi minsan pag nagkukwento, kunyari isang buong kwento, isang diretso, walang flashback. Ang nangyayari pag parang may kulang na scene, ay hindi pala natin na ipaliwanag tong eksena na to.
So, ang gagawin na lang is flashback. I-insertan ng flashback. Kaya nangyari parang puro flashback. Puro flashback na O lang. baka ganun siguro nangyari. Hindi natin alam. Text ko, tanongin ko. Usually, common yun sa mga mainstream na movies. Mm. Pero pag mga indie film, yun, usually, dire-diretso talaga ang kwento. Mm. May isang show sa Netflix rin pwede natin pag-usapan sa ibang episode. Sige. Ang title niya, Kaleidoscope. Mm, So, 7 episodes yata siya. Hindi ako sigurado. 7 episodes. Tapos, ikaw na mamimili ng sequence ng kung paano mo papanoorin. Wala siyang sequence. Ikaw na okay. bahala mamimili. Okay yun. Interesting. Mm. Hindi ko pa yata Kahit anong sequence, gusto mo unahin mo yung 7, parang okay lang. Nung nasa school ako, may pinapagawa sa amin ganun eh. 'Di ba DVD player? Tapos habang nagpe-play yung mamimili ka ng eksena kung anong gusto mong sunod. Kung inaway niya, halimbawa, nagkasagutan yung mag-asawa, tapos yung sunod na eksena, mamimili ka kung aalis siya ng bahay o aawayin niya yung asawa niya. Yung parang ganun. Nauso na yun nung 2016 pa yun hindi, 2010 pa namin ginagawa yun. Tapos nauso na lang siya recently sa mga games na PS na ikaw na yung mamimili ng path mo. Ng path, Ganun, kung napanood mo Isipin yung... mo, 2010 pa yun Chong nung ginagawa namin. Oo nga, no? Hindi pa nabibigyan ng... sa school pa nga. Bata pa ako nun, pre. Grade school pa ako nun. Elementary pa ako nun, pre. So, hindi, parang yun yung movie na Black Mirror, kung napanood mo na. Nakokontrol mo siya. Pwede mo siya makontrol. May napanood yata akong eksena ng ganun. Pero balik tayo sa So, ganun na nga yung nangyari, no? Iniimbestigahan niya na tong bar. Yung club nung netong prosecutor. Kasi, tapos may kasama siyang 2 police, di ba? Yung isa doon, espiya din eh. Yung ng Kazar. Yung tao ng gangster. Rin Kazar. Iniimbestigahan hanggang sa may mga ebidensya na, no? Na nakuha to. Na galing paunti-unti. Pero may yung pinaka-solid na ebidensya niya is yung nanggaling sa kay Helena. Helena or Helen? Yung para ma-convict yung si Kazar. Kazark. Kazark. Sorry po. Basahin na rin. Yung USB, doon nakatago yung mga legalities nung lahat. Tsaka yung nagpapatotoo na Nandun. So, binigay sa prosecutor. Tapos, yun. sinugod na yung bahay. Kaso malinis no? Malinis na nalinis na nila eh. Pero wala pa rin nakuhang ebidensya na may similarities nga pero wala nakuhang ebidensya talaga na yung na kay Monica actual. Yung kay Monica mismo na kaso, wala. Kasi yung bracelet na ebidensya walang labi ni Monica. Wala. Pero yung sa past na crimes na ginawa niya, no? Yung sa 7 na babae. Ayun yun. Kaya kulong pa rin talaga siya. Pero yung kay Monica kasi ayun yung kaso nila dito kung sino talaga pumatay sa kanya, di ba? So, kinulong na nga nila tong si Kazar. Tapos may isang scene dito ewan kung makikita mo diyan. May isang scene dito na
nasa parking lot siya. Kasi sinabi pala sa una, sorry nakalimutan ko. Sinabi pala sa una ng nanay na merong singsing. Oo nga. Oo. Na merong singsing itong si Monica na bigay sa kanya Na hindi niya tinatanggal. na hindi niya tinatanggal. Lagi niya sinusuot yun. Lagi niya sinusuot. Tapos biglang nasa parking lot tong si prosecutor. Prosecutor na lang tatawag ko kasi ang hirap Si, ang hirap banggitin ng pangalan nila, sorry. ano So, yung pangalan niya ulit? Leopold. Leo na lang. Pwede. Ginagawa ng nickname yung mga yung mga characters no, ginagawa ng sariling nickname, hindi mabanggit no. So si Leo, the prosecutor. Parang nasa parking lot siya parang nag-iisip. Tapos may nakikita niya tong babae, may suot na singsing na ruby rin na may ruby stone. May suot ba siyang ruby yung babae? So hindi ko napansin yun. Yung babae nag-yossi sa labas. Nagtataka nga ako ba? Zoom in, 'di ba nga zoom in sa kamay? Zoom in ba? Zoom in baka sa kamay. nalingat ako tapos pagtingin ko. Hindi, baka napapikit ka lang ng konti. Baka napatagal yung pikit mo. Siguro. Hindi, nalingat ka lang ng bagya, no? So, kasi nagtataka ko, ba't niya tinititigan? Ano bang... yung singsing ng babae. Yung singsing pala. Singsing. May ruby stone din. So, pumasok sa kanya yung ruby stone. Tapos cut to dun sa eksena naman ni Helena ng nanay na yung sa may kwarto, ring dun sa kwarto. Na nakita. Dun pala nag-connect. Maraming mga explicit scene, no? So, wag niyong papanoorin. Wag niyong papanoorin sa harap ng kung hindi niyo pa napapanood. So, ayun na nga yung scene. Ayun na yung scene. Nakita nung babae, di ba? Tapos sabi niya gusto niya na mag-Uber pa uwi. Gusto ko na mag-Uber. Kuha mo na ang Uber. Sabi niya, ay, ba't nandito yung singsing? Parang, can you call me a cab? Cab, cab. Sabi, uwi na ako. Sama ng pangaramdam ko bigla. Pero sinadya ni Mario iwan yun. Kasi gusto niya na talaga din umamin. Gusto niya na umamin. Kasi tropa sila eh. Tropa sila ni Monica. So, ayun na nga, biglang nagkausap na sila, di ba? And-explain na nga na ganito. Di alam na nung nanay yung nanay si Helen na si Mario yung pumatay. I mean, aksidente naman yung yung nangyari. So, sinabi lahat sa kanya kung paano nangyari, kung ganito, aksidente lang, ganyan. Ewan ko kung sinabi kung nasan yung katawan eh. Tapos, hindi ko rin na yun. Basta, siya na nagtanggal nung lips eh. Yung tatay ng lalaki, si Tadeus. Yun. Tadeus. Yun. Tapos, doon na yata nila parang tinapon sa beach or hinulog malapit sa beach. Tapos, inanod na lang yata doon. Oo nga pala. Something ganun. Oo nga pala. After matanggal. Unang scene nga pala. Nakalimutan ka agad din. So, yun. Pero, yung, anong pangalan neto? Si Tadeus. Si Tadeus. Yung tatay nung lalaki. Siya yung... yung ano to? Sinong tatay nung lalaki? Yung tatay nung... yung anak niya pala. Yung killer. Yung killer. Yung tatay niya. Naguluhan ako doon. Linawin mo, isa pa. Linawin mo, isa pa. Yung killer, tatay niya yung tumutulong sa kanya na maging safe siya. Siya, ang anak naman niya gusto talagang sumurrender na sa mga pulis, pero siya ayaw niya. Yung tatay ayaw niya talaga. Hindi niya kayang parang mag-isa na
wala yung anak niya. Kasi nga wala na yung nanay, 'di ba, yung asawa niya, wala na rin. O Tapos parang mawawala pa sunod-sunod yung na nawala na nga yung asawa niya, mawawala pa yung anak niya. Ano na mangyayari sa kanya? Parang ganun yung sight niya na parang puro nangyayari sa akin. Ba't ko pa? kailangan ko i-blip yan. Edit. Bawal ba yung ano? Bawal ba yun? Oo. Sa YouTube? Talaga? Hindi ko alam. Hindi, siguro sa umpisa lang may mga guidelines. So ayun na nga. Di ba, tapos yung si prosecutor, 'di ba, papunta na siya sa bahay ni Tadeus. 'Di ba? Kasi nga alam niyang may something sa kanila ni Helen, 'di ba? Oo, parang biglang yung spider sense niya. Spider sense. Sandali. Parang may something. Pagdating niya dun tuloy-tuloy na yung eksena. Parang boom! May shotgun. Tapos yun. Ayun. So sinabi nga ni Tadeus lahat ng nangyari, in-explain niya sa nanay. Hanggang sa may shotgun siya dala Shotgun Sabay yung senaryo, bang, sakto dating nung prosecutor. Sa labas. Tapos pagpasok sa loob, another boom ulit, sabog na yung mukha nung ang bibilis. Sabog na yung... Parang parating pa lang ako, nangyayari. Sabog na yung ulo no? Sabog na. Ano pang gagawin ko dun? Tatawag na lang. So, ayun na nga. Pero ang maganda rin doon yung ang pangalan ng anak niya, Monica din. Oo, isa pa yon. So, hindi, ayun yung nagkaroon, ayun yung dahilan, sa huli ko to na gets ayun yung dahilan kung bakit niya gustong hanapin yung totoong pumatay. Yung alam niyang case closed na, 'di ba? Kasi walang solid evidence. Nung nag-uusap nga sila. Kasi nga sige, ikaw muna. Hindi, kasi nga yung anak niya pangalan Monica rin. Oo nga. Ayun yung kasi nung tinanong siya nung Helena, what's your daughter's name? Tapos tahimik konti. Tapos Monica. Tahimik konti. Tapos parang nag-aantayan Monica. Make sure to take good care of her. Ganyan. Oo, sabi. Kasi yung sa kanya na wala Pero ang gusto ko maano doon, yung parang connection nung kay yung nawalang Monica. Yung parang psychology niya or ano yan? O siguro lang, simpleng kung ikaw man magkaroon ng Monica, alagaan mo. Parang yung parang kasi parang bakit pinangalan yung anak niyang baby pa na yung bata pang Monica din, bakit magkasing pangalan? But pinili ng director yun na magkasing pangalan, 'di ba? Okay. Hindi. Yung parang sa specific scene na yon. Bakit? No, parang anong bakit gustong Monica din ang pinangalan? Bakit Monica rin? No? Parang anong gustong sabihin ng director or nung writer nung movie, no? Pero ikaw, sa tingin mo? Pero baka in-explain yun sa libro kung mabasa mo yung sa libro. book. Sa libro na. Pero pag sa movie kasi minsan hindi na yun. Hindi nila sinasama. Through na lang yung mga images na lang tsaka mga symbolism. So, dumating na yung prosecutor, nalaman na nga nila kung sino pumatay. Eto na pala yung ending, no? Eto na yung ending pala, no? So, nalaman nila, si Mario naman, wala na. Pumunta na ng police, di ba? Pumunta Sino na ng... ba si Mario? Yung lalaking pumatay, Mario pang... oo, diba? Sa station. Pumunta siya ng station. Precinct. Tapos sinuko na niya yung sarili niya.
Paano niya nga ba sinabi yun? I'm gonna report a murder, sabi niya. Oo, Pero siya sabi pala. niya, siya Tapos pala. cut. Sabay wala na. Ending. Yun na ba yung mismong ending? Oo, ayun na. Tapos cut credits na kagad. Oo, ganun na. Tapos sa isa pang bandang huling ending yung ninakap yata ni Nung prosecutor. si Leopold yung anak niya, 'di ba? Oo. Yung parang inakap niya na umuwi na siya. Tapos si Helena, ano bang ending scene niya? Helena. Mm. Tignan mo. Actually, tignan mo. Check mo. Check natin. But, ito na yung tumawag pa lang na kasi kakapatay pa lang nung, nagkaka-suicide pa lang pala nung ano. Tapos cut na dun. So, ito na yung eksena naman pala niya yung mimimit. Yung imimit niya yung family. So, ayun na yung bali yung ending kay Helena. Yung sa prosecutor. Yung nasabi na nung Meron pa ba pagkatapos nito? forward mo. Wala na. Wala na. Akala ko may eksena pang iba si Helena. Hindi, ayun yung scene na ano yung naabutan niya, di ba? Mm. Wala na I wish he would have killed, what? killed me instead. Instead na si Monica. So, ayun na nga. Kasi hindi naman na parang na-stuck sa mind Ni ni prosecutor. na hindi talaga si Kazar yung pumatay. Oo, kasi hindi rin siya sumasagot na asan yung katawan ni Monica, tinatanong siya. Mm-mm. Siya sumasagot. Parang wala naman kasi talaga siyang parang buo pa rin yung loob niya. Parang mukhang wala siyang itatago. Nakuha mo na lahat. Parang ganun. Hindi kasi gusto niya talaga yung babae. Gusto niya talaga si Monica, yung boss, si Kazar. May gusto talaga siya kay Monica. May in love nga siya Diba? sa yung sa bar. Oo. Pero anong sa tingin mong gustong sabihin ng movie para sa'yo? Parang wala naman. Parang parang wala namang baka parang wala namang gustong sabihin no? Gusto lang laruin yung utak nyo, no? Solving murder mystery problem. para sa mga mako-curious na tao siguro kasi naka-base naman siya sa book Mga thriller na book siguro, ganun. Oo. Murder mystery. Mm. Kasi may auntie akong ganun Ang puro book niya sa bahay, puro mga murder mystery. Oo. Wala nang iba. Hindi, siguro ayun na yung hobby nila talaga. Yung mag-solve. Ang sarap din naman kasi sa pakiramdam na pag na-solve mo tong puzzle, ganyan, or itong mystery. Pupunta nga ako minsan sa sa mga escape room, yung mga Nakapunta na rin ako mga 2 beses yata. So, parang small achievements sa nila. Siguro pinaka-message niya kung meron man, baka yun nga, kung meron kang sariling Monica, siguraduhin mo na safe. Parang take care of your own Monica. Ganon. So, ganon yan. Kasi parang ginawa rin to para maging Netflix or something. Para pang Netflix. Pero para sa akin, kanina ko lang kasi ito pinanood. Kanina ko lang to pinanood. Kagising ko lang Kape lang ako, pre. Kanina ko lang pinanood. Kasi kagabi, papanoorin ko dapat kagabi. Kasi naantok na ako, pagod na ako kagabi. So, kanina ko lang pinanood. Ngayon, ina-analyze ko pa sa utak ko kung ano talaga yung gustong sabihin, kung ano yung na-receive ko. Si Kazar, meron siya yung boss, yung parang I have so much power
na parang Oo, kaya kasi kong may nagbebenta rin sila ng drugs oo, na patago. na parang kaya kong makuha lahat ng gusto ko. Mm. Hindi rin naman sinabi kung paano siya naging parang inborn, parang anong nangyari sa childhood. Baka may childhood trauma kaya naging psychopath siya nung pagkalaki or ewan. Ang nabanggit lang yata is parang lumaki siya na mahirap, something ganun, hanggang sa street siya eh. Mm. Pero kasi mapapaisip ka rin pre. Kung paano na-develop yung Casar, no? Yung character niya. Yung character niya. Mm. Oo, ganun din. Siguro magkakaroon ng side story sa ibang movie na yun, side story. Pero ang hindi ko lang kasi magets yung kung anong meaning nung lips, yung mga labi tinatanggal. O para Bakit? Bakit specific na yung lip part? kasi Pwedeng ibang parang naging part yun ng buhay niya eh. hindi, pero Parang pwede, yun yung sinasabi 'di ba nung nga ayun nga yung sinasabi yung sa bracelet, 'di ba? mm. Yung sa bracelet na ginawa niyang bracelet yung human part na specifically Oo. yung lip na part ginawang bracelet. Pero bakit lip? Parang Sa dami-dami ng pwedeng gawing ano, bakit lips, no? bakit lip part, Siguro yun no? yung hinahalikan niya eh. 'Di ba? Attractive siya. Yun, para makikita niyo yung lips pag pinikit niya yung mata niya. Oh, shit. May kita niya yung bracelet, no? Maaalala niya yung memories. Yung mga, ay, ito yung lips nung, ito yung lips nung ano, ay, ito yung lips nung ano. Gaganon-ganon niya lang. Oo. Maalala niya yung Psycho eh. psycho pa. Tapos, pero kung ikaw yung sa prosecutor, pre, tingin mo, anong gagawin mo rin kaya yung gagawin niya? Kasi kunwari ilalagay mo yung sarili mo sa position niya na may anak ka rin na Monica, tapos ganun yung nangyari nga, tapos eto yung kaso mo. Ilalagay mo lahat. Ilalagay mo yung sarili mo sa shoes niya. Anong mararamdaman mo? Anong iisipin mo? Anong gagawin mo? Sinabi, case closed na, di ba? Oo. Pero hindi mo pa nahanap. Depende Ikaw sa kaya? sitwasyon eh. Mm. Kasi, syempre, kung ikaw ang prosecutor, kasi parang masyadong obvious na may tinatago kasi yung superior niya eh. Na, itigil mo na to, blah, 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 Oh, blah, yun nga, blah. masyadong parang Siyempre, defense. ako naman si Leopold, parang, hindi, pagpapatuloy ko to. Imbestigahan ko pa to. Parang the way na pinipigilan mo, parang mas lalong magpupursiging no? O, ano, may pinakita ba na kung bakit niya pinorsi yun? Hindi. Kasi nakausap niya nga pala si Helena na na hanapin yung anak niya. Oo Na nga. alam ni Helena na good cop siya, yung something ganun, diba? Oo. Yung sinabi doon sa bandang una ng movie. Tapos yun. Kasi nga siguro yung isang pulis, yun nga may kalokohan. Yung kasama ni Kazar. Yung si Spider. Oo, Spider pala pangalan. Si Yung may Spider. bigote. Nung nandun siya sa building ni Kazar, no? Sinugod siya, ni-raid. Namatay din siya kagad, no? Pero si Kazar, so yun nga, overpower siya ng netong mga kapangyarihan na gawa lang din ng tao, no? Na sa isip niya lahat kaya niyang makuha. O,
Si Kaiser parang wala siya masyadong storya sa pelikula eh. Parang wala masyadong background yung about sa character niya. Yun nga. Parang isang mabigat kagad siya na pumasok eh. parang walang laman ba. Parang basta ito na siya Ay, nakagad. na hardcore na na gangster na Oo, kumbaga, ayan na. Ayan na yung gawa ko, final kinuwento product. lang na parang yun nga, yung mahirap siya, lumaki siya sa streets, tapos yun. Oo. Ang mahirap, kasi parang sa movie na to, parang titignan mo siya every POV ng character kung anong gagawin mo sa sitwasyon na yan. Siguro. Ako lang yun. Ako lang ganun. Ako lang ganun. Depende pa rin. Pero kung lagyan man ng storya yung si Kazar, kung lalagyan siya ng more background sa story, ibig sabihin siya dapat yung pumatay pero hindi naman kasi siya yung pumatay. Kaya hindi na siya nalagyan masyado ng kwento. Kasi bandang huli hindi naman pala talaga siya. Tapos ang kay Mario naman, feeling ko ang kay Mario, parang he operates out of jealousy. Siguro. Or ano pa bang kwento niya? Parang wala din masyadong kwento. Kasi sa nung bandang wala siya masyadong kwento, parang more on party lang siya. Parang sinabi lang na infatuated siya doon sa babae tapos parang nanggigil siya sa uli na patayin niya. Siguro kaya ko lang nasabi on sa last part, sinabi niya nung gusto niyang galawin yung babae na bakit sila pwede, bakit ako hindi, ganon. Tapos parang medyo related kasi yung mga parents yata nila, 'di ba? Kaya hindi sila daw pwede. Ganon. Masyadong to si masyadong mainit. Hanggang sa aksidente. Pero actually parang hindi masyadong malakas yung pag-untog-untog niya ng ulo doon sa eksena yung napansin ko. So, namatay yun ng gano'n. Parang nang gano'n lang no? Parang gano'n lang sa kahoy. Parang namatay yun ng gano'n. Namatay ng gano'n. Hindi, malay mo naman. Ito naman. Sa sahig nakahoy Hindi, malay mo naman. Siguro. Tapos parang wala naman dugo. Internal, yan. Internal. Pwede. Yan. We don't judge. Parang na-cover na natin lahat. Kasi mas mahaba yung last time kasi series yun. 6 na episode yun. Series. Tapos ang daming laman kada isang episode. Ito 2 hours lang. 2 hours movie. So, ayun siya. Almost 2 hours. Mga 1 hour 52. Pero parang 2 hours na. Go check. Magandang movie siya. Colors of Evil, Red on Netflix. 2-hour movie, trailer, murder mystery, no? Tapos, yun. Parang may psychology lang. Parang ganun. And more on explicit scene. Wala din siya yatang, parang wala siya masyadong philosophy sa loob. So, if meron kayong request or recommendation, no? Movie, series. Books, pwede, no? Books, pwede. Na merong more on psychology topic. No? Pwede natin pag-usapan. Let us know. Babay po. Ako po si Mark at I'm Will. Will ended there. Doses. Doses. Anong doses? Peace.
Doses. Ah, Peace. Parang goodbye. Peace. Okay. Bye-bye. Ito po ang F-side. Gutom na naman.